Gusto ko pong malaman po ninyo, sa populasyon ng Pilipinas, 15% po dyan ang Muslim. Ngunit nakakalungkot po, magmula po noong 1995, wala na pong naging Muslim na senador. Faking Islam yan, hindi yan totoong Islam. Dahil ang totoong Islam nananampalataya sa katuwiran, hindi sa kabaluktutan. Ayan, kademonyuhan ang pinaiiral niya sa pagkatao niya. Huwag mo nang gamitin yung Muslim. Dahil hindi ka naman talaga Muslim, ginamit mo lang eh. Ngayong naging politiko ako, gumigising pa lang ako, may basher na. Yun. Ang daming mga nagkomento dito na hindi umano talagang totoong Muslim si Senador Robin Padilla. May mga nagsabi pa dito sa komento na ginamit lang sa politika o para umano sa pag-aasawa ng iba. Kaya meron tayong busis ng masa diyan. Naniniwala ba kayo sa sinabi nilang hindi Muslim hindi tunay na Muslim si Senador Robin Padilla? Pero may sagot na dito si Senador Robin Padilla. Pwede umano siyang mag-resign sa pagka-politiko. Huwag lang daw umanong galawin ang kanyang relihiyon. At gusto ko pong ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka-religion ko po ang pinag-usapan, ito po'y malaking kapastusan sa amin. Naku po, ito po'y nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Tatalakayin natin ito, mga kapatid, ang kaniyang pahayag na kung politika lang, handa na siyang mag-resign. Pero wag lang umanong. Wag lang yung kanyang relihiyon dahil handa niyang ialay ang kanyang buhay. Kumusta? Welcome. Etong inyong kapatid, Brother Wendell Talimong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito at inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At kung bago ka lang, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share. At kung saan man kayo ngayon nakabase, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na i-comment ninyo kung saan kayo nakabase ngayon sa iba't ibang bahagi sa ating bansa at sa mga OFW sa iba't ibang bansa sa ating mundo. Welcome sa lahat nating mga suking taga-subaybay. At ulitin ko, meron tayong busis ng masa sa YouTube na naniniwala ba kayo sa pahayag nitong ilang mga balik Islam na galit talaga kay Senador Robin Padilla na kapatid nila sa pananampalataya at tinatawag na piki. Piki daw. At eto, sinabi ni Senador Robin Padilla, ang dami na umanong bashers niya mula noong siya ay naging politiko. Gusto ko pong malaman po ninyo, sa populasyon ng Pilipinas, 15% po dyan ang Muslim. Ngunit nakakalungkot po, magmula po noong 1995, wala na pong naging Muslim na senador. Faking Islam yan, hindi yan totoong Islam. Dahil ang totoong Islam nananampalataya sa katuwiran, hindi sa kabaluktutan. Ayan, kademonyuhan ang pinaiiral niya sa pagkatao niya. Huwag mo nang gamitin yung Muslim. Dahil hindi ka naman talaga Muslim, ginamit mo lang eh. Mga balik Islam ang nagpahayag niyan, no? Ibig sabihin, kapatid nila sa pananampalataya. At sa komento, inulan talaga ng batiko si Senador Robin Padilla.
maging mula sa ilang kapwa balik Islam na kumakwestiyon sa kanyang pagiging tunay na Muslim at tinatawag siyang piki. Ibig sabihin, hindi tapat sa pananampalataya. Bakit? Kung maalala ninyo, yung umiikot na video na umano'y kumakain ng baboy. Yung barbecue. Oh, eto. Kaya naalala ko dito si Ostads Romas sa debate namin. May aral pala ang Muslim. Oh, yes, bawal ang pagkain ng baboy. Pero alam nyo ba, sa debate namin ni Ostads Romas, isinapubliko niya, ang Muslim, pag nagugutom, pwedeng kakain ng baboy. Nasa Quran daw, umano. Sabi ni Ostads Ibrahim Romas, oh, pag ang Muslim ay nagugutom, pwede siyang kakain ng baboy. So, makita ninyo sa komento, may ilan dyan nagsasabing maaring ginagamit lang daw umano ni Senador Robin Padilla ang Islam bilang bahagi sa kanyang ambisyon sa politika o maging sa kanyang personal na buhay at sa pag-aasawa. Pero opinion lang nila yan. No, di natin kita talaga ang kanyang puso kaugnay sa pagyakap sa relihiyong Islam. At marami ding marami ding mga bumabatikos dito. Pero iginiit talaga ni Senador Robin Padilla na seryoso siya sa kanyang pananampalatayang Muslim sa Islam. At ayon sa kanya, kung politika lamang ang pag-uusapan, handa siyang magbitiw sa kanyang posisyon. Ngunit, hindi daw niya kayang talikuran ang kanyang relihiyong Islam. Handa pa raw niya itong ipaglaban hanggang itong pananampalataya niya kahit humantong pa sa kamatayan. Balik natin si Senador Robin. At gusto ko pong ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka religion ko po ang pinag-usapan, ito po'y malaking kapastusan sa amin. Naku po, ito po'y nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Oh, yan. Ang kanyang pahayag na handa siyang magpakamatay sa kanyang pananampalataya. Sa mga nagsabing, piking Muslim siya. O, yan ang kanyang sagot. Handa siyang magpakamatay at willing siyang talikuran ang pagiging politiko maliban lang sa kanyang relihiyon na handa niyang ialay ang kanyang buhay. Pero nang kumalat ang videong kumakain ng pork barbecue, ayon sa video may nakasulat diyan. Yeah? Naalala ko tuloy si Ostads Ibrahim Romas. Siya talaga ang nagsabi na pag ang Muslim ay nagugutom, pinapayagan umano ang mga Muslim na kakain ng baboy. Kaya yung pahayag na handa niyang ipaglaban ni Senador Robin Padilla ang kanyang pananampalatayang Islam, dapat handa rin niyang harapin yung makatweran at makatarungang pagtatanong. Hindi sa pag-aatake sa Islam, yung pagtutuwid sa maling mga paratang laban mismo sa Kristyanismo. Ang dapat iwasan lang, lalo na sa pagsagutan, yung paninirang pore at maling impormasyon. Kumakalat ngayon, lalo na sa mga ustads, ang grabing banat nila sa pananampalataya na Kristiyano. Si Ostads Romas mismo,
na ustads nila ni Senador Robin Padilla na naging kaharap ko sa debate. Isang bisis naging kaharap ko sa debate. Etong si Ustads Romas, na siyang nagsabi, kaya di natatanggap ang mga Muslim ng debate. Sa cross-examination, ang dami palang sinamba. Galing kay Romas, kung nakita nyo ang debate namin, sinamba nila ang pira, sinamba nila ang balite, may nagsamba umano ng libingan, at hanggang umabot pa na pwede ang Muslim na kakain ng baboy basta gutom siya. Pero sa ustads ito ni Senador Robin Padilla, si Ustads Romas. Alam nyo, isa ito sa grabe na mag-atake sa pananampalatayang Kristiyano. At may nagtanong sa kanya, bakit hindi maniniwala ang mga Muslim na si Jesus ay anak ng Diyos? At ito ang kanyang pahayag. Anak ba ng Diyos nang ibig sabihin, tatay niya ang Diyos? Sino ang nanay ni Jesucristo? Si Maria. Kung tatay niya ang Diyos, okay, no problem. Sino ang nanay ni Kristo? Si Maria. So anong relasyon ni Maria at ng Diyos? Ha? Isipin natin, kumpletuhin natin, itry ko natin Ito si Romas, balik Islam ito. Balik Islam. So, ibig sabihin, kung balik Islam ka, Kristiyano ka noon, naging pastor ka sa Protestante, alam mo sana ang doktrina ng Kristyanismo. Yung kaniyang komento, yung kaniyang premise, ay nakabatay sa kanyang sariling interpretasyon ng mga Muslim. Ituhin nating isip natin para mahimasmasan tayo. Kung ang tatay ni Kristo ay Diyos at ang nanay niya ay si Maria, ano ang relasyon Maria at ang Diyos? Husband and wife? Kung sabihin mo husband and, hindi sila husband and wife, nagkaroon sila ng anak, ano ang tawag? Marami sa atin ngayon mga lalaki, may asawa siya, hindi niya asawa, pero nagkaroon sila ng anak, ano ang tawag ni Jesucristo? Ha? If Jesus Christ, His Father is God, and the mother of Jesus Christ is Mary, what is the relationship between Mary and God? Husband and wife? No, he's not a husband and wife. Okay, what do you call Jesus Christ? Bastardo. So you are not going to that belief. Yeah? Yan, ang pahayag, ang napakinggan ninyo ay si Ustads Abraham Romas. Siya yung Ustads na nakaharap ko sa public debate bago pa man si Ustads Ahmad Barcelon. Kumusta na kaya sila, no? Oh. At kung napansin ninyo, kung nakasunod kayo sa debate nitong si Ustads sa debate namin, siya mismo ang nagsabi, ang Muslim pwedeng kakain ng baboy kung siya'y nagugutom. Oh, pwede daw. Okay, balikan muna natin yung premise niya. Kung ang tatay daw ni Jesus ay ang Diyos Ama, at ang nanay niya ay si Santa Maria. Kaya, ang kanyang premise, ano ngayon ang relasyon ni Santa Maria at sa Diyos Ama? Sila ba'y mag-asawa? Kundi sila mag-asawa, therefore si Jesus ay isang bastardo. Yon ang kaniyang premise. Pero maling premise agad yung kaniyang pahayag, mga kapatid. Bakit? Sa Kristyanismo, hindi sinasabi na ang Diyos Ama ay tatay ni Jesus sa biological o sexual na paraan. Ang Ama at Anak ay tumutukoy ito sa walang hanggang relasyon sa loob ng Santissima Trinidad. Hindi sa isang relasyon na parang tao, lalaki plus babae, nagtalik, equals anak. O, yan ang nasa isipan nitong si
Ustads Ibrahim Romas. Kaya siya ay dating Kristiyano, dapat alam niya ang aral ng Kristiyano na hindi asawa ng Diyos si Santa Maria. Si Santa Maria ay ina ni Jesus ayon sa kanyang pagiging tao. Yung incarnation, ang kanyang ipinanganak ay ang divine person na may dalawang natures, both human and divine. So, hindi nangangahulugan na naging asawa si Santa Maria ng Diyos. Bakit? Ang paglihi kay Jesus ay hindi sexual. Sinasabi yan sa San Mateo Kapitulo 1, versikulo 20 na si Santa Maria ay naglihi sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kaya walang konsepto dito na nakipagtalik ang Diyos kay Santa Maria. Ito ang mabasa natin sa San Mateo Kapitulo 1, versikulo 20. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon at sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. So napakalinaw. At siguro alam ito dahil dating pastor si Ustads Ibrahim Romas. Si Santa Maria ay naglihi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya walang konsepto dito sa pagtatalik. Gaya sa nasa isip ng mga ustads ng Muslim na nakipagtalik ang Diyos kay Santa Maria. Kung si Santa Maria ay ina ni Jesus, yon ang kanyang premise, at ang Ama ay Diyos, kailangan bang maging asawa si Santa Maria sa Diyos? Hindi. Dahil ang pagiging ina ni Santa Maria kay Jesus ay may kinalaman ito sa incarnation. Ang ikalawang persona ay nagkatawang tao, ang ating Panginoon Jesucristo. Samantalang ang pagiging anak, ulitin ko, ang pagiging anak ng ating Panginoong Hesus sa Ama ay hindi nagsimula ito sa kapanganakan sa Bethlehem. Hindi nagsimula sa sinapupunan ni Santa Maria. Hindi naging anak ng Diyos si Jesus dahil nanganak si Santa Maria. Kaya kung tingnan natin ang mabasa sa The Living Bible, mga kapatid, sa John chapter 1 verse 1, ito ang mabasa natin. John chapter 1 verse 1, The Living Bible. Before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is Himself God. So napansin niyo ba ang nakasulat? Ginamit natin ito dahil gusto nila letra per letra mabasa. Ano daw? Napakalinaw. Before anything else existed, there was Christ with God. He was always been alive and is Himself God. Before anything existed. Napakalinaw. Ibig sabihin, bago pa si Santa Maria, bago pa ang Bethlehem, naroon na ang salita. At ayon sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, ang salita ay kasama sa Diyos, ang salita ay Diyos. At Juan Kapitulo 1, versikulo 14, ito ang tinatawag na incarnation. Juan 1:14, The Living Bible ang gagamitin natin. Ito ang mabasa. And Christ became human being and lived here on earth among us, and was full of loving forgiveness and truth. And some of us have seen His glory, the glory of the only Son of
the Heavenly Father. Napansin ninyo ang nakasulat sa Biblia. Bakit? Di ba? Si San Juan na sumulat nito, mga kapatid, ay kasama ng ating Panginoon Hesus. Naglakad at nangaral kasama ni Hesus. Kumain kasama ni Hesus. Saksi sa mga kababalaghan at hanggang naipako sa cross. At ang kaniyang nasaksihan, talagang isinulat niya sa banal na kasulatan. Pagkatapos, lumitaw itong si Muhammad. 635 domini, mga kapatid, na hindi man nakasaksi sa ating Panginoon Jesucristo. Pagkatapos nagturo, si Kristo'y hindi Diyos, si Kristo'y hindi napako, si Kristo'y hindi anak lang Diyos. Di ba? So napakalinaw. Ginamit natin ang letra por letra dahil kahit mga balik Islam, hinahanap talaga nila yung letra for letra. Mabasa ba? John chapter 1 verse 14. And Christ became a human being and lived here on earth. Tanong, eto bang Kristo na nagkatawang tao? Diyos ba ito? Sa naturang salin, balikan natin. Napakalinaw. Before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is Himself God. Napakalinaw, mga kapatid. Mas malinaw pa sa sikat ng araw. Kaya, kung ang tanong nila, mabasa ba sa Biblia? Ito, mga mahal na kapatid na mga Kristiyano, nagsubaybay ngayon, lalo na yung mga nagtatrabaho diyan sa mga OFWs, ito kadalasan ang marinig ninyo sa mga balik Islam. May mabasa ba sa Biblia na si Jesus umaamin na siya ay Diyos? Ibig sabihin, naghanap sila ng letra por letra. So ano ang sagot? Meron. Ito. Unlock Dynamic Bible, New Testament. Ito po ang mabasa natin sa Juan Kapitulo 8, versikulo 27, 28, mga mahal na kapatid. Ito ang pahayag ng ating Panginoong Hesus. So Jesus said, when you have lifted me up on the cross to kill me, the Son of Man, you will know that I am God, and you will know that I do not do anything on my own authority. Instead, I only say what my Father has taught to me to say. Napakalinaw, mga mahal na kapatid, sa naturang talata na inahanap nila. Kaya balikan natin ang napakalinaw sa Juan 1:1, Juan 1:14, mga kapatid. Ang aral ng Kristyanismo, ang aral ng simbahang Katoliko, hindi yung Diyos Ama, nag-asawa ni Santa Maria, pagkatapos meron silang biological child na si Jesus. Dapat alam yan ni Ustad Abraham Romas dahil siya ay dating Kristiyano. Ang aral ng Kristyanismo ay ang eternal Son, Word ng Diyos, ay nagkatawang tao sa pamamagitan ni Santa Maria. Ang tawag diyan ay incarnation. Kaya kung may nagsabi, kung anak ng Diyos si Jesus, asawa dapat ng Diyos si Santa Maria. Paano niyo sasagutin diyan? Ang tamang sagot, mga kapatid, mali ang premise. Dahil ipinalagay ni Ustads Abraham Romas na ang ama ay biological father at ang anak ay biological child. Iyan mismo ay hindi turo ng Kristiyanong doktrina. Ang Diyos ay hindi nakipag-asawa kay Santa Maria.
ang eternal Son ng Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan ni Santa Maria at ang tawag diyan ay incarnation. Yeah. Kaya, ang tanong dito kung talagang ang kanilang aral, ibalik natin ang aral na tinuro dito at very misleading ni Ustads Abraham Romas. Diyos nang ibig sabihin, tatay niya ang Diyos. Sino ang nanay ni Jesucristo? Si Maria. Kung tatay niya ang Diyos, okay, no problem. Sino ang nanay ni Kristo? Si Maria. So anong relasyon ni Maria at ng Diyos? Ha? Isipin natin, kumplituhin natin, itry ko natin, kumplituhin natin isip natin para mahimasmasan tayo. Kung ang tatay ni Kristo ay Diyos at ang nanay niya ay si Maria, ano ang relasyon Maria at ang Diyos? Husband and wife? Kung sabihin mo husband and, hindi sila husband and wife, nagkaroon sila ng anak, ano ang tawag? Marami sa atin ngayon mga lalaki, may asawa, hindi nga asawa, pero nagkaroon sila ng anak. Ano ang tawag ni Jesucristo? Ha? If Jesus Christ, His Father is God, and the mother of Jesus Christ is Mary, what is the relationship between Mary and God? No, yan ang kaniyang argumento, yun ang kaniyang premise, mga kapatid. Kaya, nasagot na natin yan na mali ang premise at siya ay dating Kristiyano. Ang tanong, saan sa Kristyanismong aral na sinabi na ang Diyos Ama ay nakipagtalik kay Santa Maria upang maging biological father ni Jesus? Kung wala, bakit ipapasok mo yung biological marriage sa isang doktrina na hindi naman ganoon tinuturo, mga kapatid? Ya? Aga sabihin nila, ang hirap unawain sa aral ng mga Kristiyano. Mahirap. Alam nyo, mas lalong mahirap ang aral ng mga Muslim. Bakit? Ayon sa mga Muslim, tandaan ninyo ito ang kanilang aral. Palagi nilang binabatikos yung crucifixion ng ating Panginoong Hesus. Dahil, bakit daw kailangan yung inosente ay magdusa sa kasalanang hindi niya ginawa? Yun ang kanilang argumento. Pero pansinin ninyo ito. Ibatay natin sa kanilang Quran. Dami kong Quran dito. Malaki, maliit. Ito mga Quran ng mga, ito. Meron pang lumang Quran. Dami at may mga footnote dito at may bago pa ditong Quran na napakalaki. Ito. So, ngayon, ibatay natin sa Quran, mga kapatid. Dahil, para sa mga Muslim, imposible ang doktrina ng mga Kristiyano na may isang taong magdusa para sa kaligtasan ng buong sanlibutan. Kung gayon, itanong natin, tingnan niyo ang Quran niyo. Quran chapter 4 verse 157. Tingnan niyo. Bakit? Anong nakasulat yan? Para iligtas ni Allah sa Jesus, sa cross, pinalitan niya ito ng mukha. Nakamukha ni Jesus. Yan tingnan natin ang mabasa sa kanilang Quran. Ito, mga kapatid. Quran chapter 4 verse 157. And for boasting, we killed the Messiah. Sino ang nagsabi dito? Ang mga Hudyo. Ito ay mali na. Mali ito na nakasulat sa kanilang Quran. Bakit? Mga Hudyo ang nagsabi, sinabi nila, we killed the Messiah. Una,
Hindi kinikilala ng mga Hudyo si Jesus na Misaya. Dahil ang Misaya ay hinihintay nila. Diba? Kaya out of context ang nakasulat mismo sa kanilang Quran, mga kapatid. Out of context. Kailan ba kinikilala ng mga Hudyo, maliban sa mga Hudyong naging Kristiyano, na ang ating Panginoong Hesus ay Misaya? Pero tingnan niyo ang nakasulat sa Quran. And for boasting we killed the Messiah Jesus, the son of Mary, the messenger of Allah, but they neither killed nor crucified him. It was only made to a person. Even those who argue for this crucifixion are in doubt. They have no knowledge whatsoever, only making assumptions. They certainly did not kill him. So, ang doktrina ng mga Muslim, ayon sa Quran, Kapitulo 4, versikulo 157, iniligtas ni Allah si Jesus sa cross, pinalitan siya ng kamukha niya. Bakit? Para mailigtas. Kaya, kamukha lang niya ang napako at ang sabi ng ilang mga Muslim, si Judas daw umano ang naipako. Kaya, balikan natin ang kanilang doktrina. Dahil tutol sila at napakalaking imposible daw umano yung doktrina ng Kristiyano na ang isang taong magdusa para sa kasalanan at kaligtasan sa buong sanlibutan, inosente siya. Bakit siya kailangang magdusa? Di balik natin. Malinaw sa Quran Kapitulo 4, versikulo 157. Pinalitan ni Allah si Jesus ng kamukha niya. Ibalik natin ang kanilang argumento. Bakit kailangan may magdusa na inosente kapalit kay Jesus? Di ba? Nasa Quran nila. Kung di nila matanggap na si Jesus ay nagdusa para sa kasalanan ng sanlibutan, pero sa Quran nila, isang tao ipinalit, inosenteng tao ipinalit, kamukha ni Jesus. At ayon sa kanila, si Judas daw. Nako, naniniwala ba kayo yan? So hindi makatarungan na yung para sa kanila, yung inosente magdusa para sa kasalanan. Ganun din sa kanilang Quran. Ba't kailangang palitan? Ba't kailangan may magdusa kapalit ni Jesus? Bakit? Pinahintulutan ng Allah na ang ibang tao ay mapagkamalan na si Jesus at maipako doon sa cross. So kung ang substitute ay inosente, edi lumitaw na isang inosenteng tao ang nagdusa dahil sa isang bagay na hindi niya ginawa. Nasa Quran nila yan. Tutol na tutol sila sa redemption, sa crucifixion, pero nasa Quran, isang taong nagdusa kapalit kay Jesus. So kung, ulitin ko, kung ang substitute naman ay may kasalanan, kailangan pa rin ipaliwanag kung bakit siya ang kailangang ipako dahil sa isang bagay na hindi naman niya ginawa. Diba? Tutol sila sa crucifixion at redemption ng simbahang ng doktrina ng Kristiyano. Kaya mga kapatid, ang Christian doctrine ay ibang claim. Hindi sinasabi ng Christianity, pinatay lang si Jesus, pinatay lang ng Diyos ang random na inosenteng tao para mailigtas yung iba. Ang turo ng Kristyanismo at nakasulat sa Biblia, kusang loob na inaalay ni Jesus ang kanyang sarili. Kaya,
kung balikan natin yung mga pagtutol ng mga Muslim, bakit daw magdusa ang isang inosente para sa kasalanan ng iba? Malinaw sa Biblia. Dahil si Kristo mismo, ang kusang loob na nag-alay sa kanyang buhay bilang kapalit para sa iba. Iyan ang tinatawag na fundamentally different from forcing an unwilling third party to suffer. Ngayon, ating balikan itong nakasulat sa kanilang tradisyon, aral din ng mga Muslim, Sahih al-Bukhari. Kung may kopya kayo dyan sa Sahih al-Bukhari, lalo na sa mga balik Islam na sumusubaybay sa atin ngayon, tingnan nyo ang pahina 34-48. Pakita natin Sahih al-Bukhari. Sa Sahih al-Bukhari, 34-48. Ito. Ito ang mabasa natin, mga kapatid. The Prophet Muhammad stated, Jesus, son of Mary, will descend as a just ruler, break the cross, and judge justly according to Islamic law. Nasa kanilang doktrina yan. Sahih al-Bukhari, number 34-48, babalik si Jesus sa huling araw at magiging hukom. Isang mahalagang tanong dito, kung si Jesus ay simpleng propeta lamang, bakit ipinagkatiwala kay Jesus ang paghatol sa sanlibutan, na ang paghatol sa sanlibutan ay Diyos ang gagawa niyan? Diba? Ang paghatol sa huling araw ay karaniwang itinuturing na otoridad yan ng Diyos. Siya ang hahatol. So kung ganon, sino ang nagbigay kay Jesus ng kapangyarihang humatol batay sa nakasulat sa Sahih al-Bukhari, numero 34-48? Diba? Sino nagbigay? Di sasabihin nila na ang nagbigay ay si Allah. Lalong lumalabas ngayon na si Jesus ay may natatanging otoridad na hindi pangkaraniwang taglay sa isang ordinaryong propeta. At hindi lang yan, mga kapatid. Pag-aralan natin ang kanilang Quran. Sa pananampalatayang Islam na niyakap ni Senador Robin Hood Padilla. Bakit? Ito ang mabasa natin sa kanilang Quran. Sabi ng ating Panginoong Hesus, Peace be upon me, the day I was born, the day I die, and the day I will be raised back to life. Napansin ninyo, mga kapatid? Napakalinaw ang nakasulat sa naturang Quran, sa kanila yung Quran. Pero tingnan natin, batay sa ipinakita ko sa inyo na aral nila na nakasulat sa Sahih al-Bukhari, ang ating Panginoong Hesus ay umakyat sa langit na buhay. Sahih al-Bukhari 34-48, at siya'y babalik upang humatol sa huling araw. Kaya, kung buhay si Jesus ngayon na nasa langit ayon sa kanilang Sahih al-Bukhari, numero 34-48, at buhay siya sa pagbalik para hahatol sa huling araw, ang tanong ngayon, napakalinaw, nabasa natin sa Quran 19:33, mga kapatid, na ang sabi, pakita natin muli ang sabi ng ating Panginoong Hesus ayon sa Quran,
Peace be upon me, the day I was born, the day I die, and the day I will be raised back to life. Oh, nakasulat pala yan sa kanilang Quran. Di ba? Very illogical. Bakit very illogical? Buhay siyang umakyat sa langit, buhay siyang babalik sa huling araw para maghatol. Kaya, kailan naman siya mamamatay sa muling at kailan siya muling bubuhayin ayon sa Quran 19:33? Kung ang kamatayan, mga kapatid, at muling pagkabuhay ay mangyayari pa, dapat ipaliwalag. Kailan siya mamatay? Kailan siyang muling mabuhay? Dahil kung buhay siya ngayon na nasa langit at buhay rin siya sa pagbalik sa huling araw upang maging hukom, nasaan ang kamatayan at muling pagkabuhay na sinabi sa Quran 19:33? Yeah. So, ito'y mahirap ipaliwanag ng mga Muslim talaga sa mga debate namin, sa mga ustads, mahirap talaga ipaliwanag nila ito. Alam nyo, tingnan nyo yung mga debate namin. Kahit doon sa radio. No? So kung si Jesus ay buhay ngayon sa langit, iyon ang kanilang aral. Nakasulat sa Sahih al-Bukhari, numero 34:48, at babalik upang humatol sa huling araw. Kailan naman siya mamamatay at kailan naman siya muling mabubuhay ayon sa Quran 19:33? Kung ang kamatayan ay, at lalo na yung muling pagkabuhay, ay mangyari pa, kailangan ipaliwanag. Kailan yon mamamatay at kailan siya muling mabubuhay? Kung buhay siya ngayon na nasa langit at buhay rin siya sa kanyang pagbalik bilang hukom, saan papasok dito ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus? Huling araw na yon. Kaya hindi sapat na sabihin, buhay si Jesus na nasa langit. Dapat ipaliwanag. Dahil ito'y malinaw na pagsasalpukan na nakasulat mismo sa kanilang Quran. Oh. Kaya mga mahal na kapatid, sandali. Kaya mga kapatid, meron tayong busis ng masa diyan. Ang busis ng masa diyan, mga kapatid, naniniwala ba kayo sa pahayag ng ilang mga balik Islam na si Senador Robin Padilla daw ay piking Muslim? Ba't kaya nasabi yan ng mga balik Islam mismo na mga babae? No? At may sagot diyan si Senador Robin Padilla.